Hello mga kabayan, good morning once again. This is your Teacher Timmy. Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks. Another day, another discussion. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. 8 diskarte para maging produktibo at maiwasan ang katamaran, Pinoy style. Pag-usapan natin yan. Para sa manggagawa, OFW, at mga abangers na naghahanap ng pagbabago, aminin natin, minsan, kahit gaano kaganda ang intensyon nating maging produktibo, bigla na lang tayong inaantok, nadidistract, at simpleng nakakaramdam ng matinding katamaran. Para sa ating mga Pilipino, mga empleyado, self-employed, at lalo na sa ating mga bayaning OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang oras ay ginto. Ang bawat minuto na nasasayang ay minuto na nawawala sa pamilya, sa pangarap, at sa pag-abot ng ating financial goals. Pero paano ba natin iiwasan ang katamaran sa paraang bagay sa ating kultura at lifestyle? Hindi natin kailangan ng complicated, westernized techniques. Ang kailangan natin ay simpleng diskarte. Narito ang 8 tips Pinoy style para maging super productive ka at tuluyan ng iwasan ang feeling na mamaya na lang o bukas na lang siguro. Ang 8 productive na diskarte ng mga Pinoy para umasenso. Tip number 1. Ang iyong bakit ang pundasyon mo. Bago mo simulan ang listahan ng gagawin, to-do list, tanungin mo muna ang sarili mo. Bakit ka ba nagtatrabaho? Kadalasan, ang simula ng katamaran ay ang pagkawala ng koneksyon sa ating pinakamalalim na rason. Ang pamilya, ang pangarap sa buhay, ang pag-aaral ng mga anak, ang pinapangarap mong bahay, o ang retirement plan. Kapag nakikita mo ang trabaho bilang isang simpleng gawain lang, madali kang tamarin. Pero kapag nakikita mo ito bilang tulay patungo sa iyong bakit, nagiging unstoppable ka. Pagod ka na ba? Huwag mong kalimutang isipin. Anong mukha ng pamilya mo ang gusto mong makita kapag naabot mo na ang goals mo? I-visualize mo ang araw na wala na silang financial stress dahil sa sipag mo. Tip number 2. Kainin mo yung palaka sa umaga. Ano nga ba itong eat the frog na diskarte? Ang frog ay ang pinakamabigat, pinakaayaw mong gawin o ang pinaka-challenging na task sa araw mo. Karamihan sa atin, inilalagay ito sa huli. Kaya nagda-drag ang buong araw at patuloy tayong sinasapian ng katamaran dahil sa takot na harapin ang bigat ng task. Anong diskarte? Gawin mo ito agad pagkaumpisa ng trabaho. Kapag natapos mo na ang pinakamahirap na frog bago magtanghalian, ang lahat ang lahat ng natitirang task ay pakiramdam mo madali na lang. Ito ang instant boost ng confidence at productivity. Tip number 3. Ang kapangyarihan ng sprint, focused bursts. Bilang mga Pilipino, gusto nating tapusin agad ang lahat. Pero madalas, nagiging fragmented ang ating focus. Imbes na pilitin mong magtrabaho ng 4 na oras na dire-diretso na siguradong magdudulot ng burnout, subukan ang productivity sprints. Take 25 to 30 minutes, full focus sa isang task lang. I-off ang notifications sa cellphone mo. 5 minutes, mabilis na break, mag-unat, uminom ng tubig, lumayo sa screen. And ulitin. Ang 30 minutes na seryosong trabaho ay mas productive kaysa sa 2 oras na paisto-istorbo. Ito ang diskarte para matalo ang mga side trip at distractions. Tip number 4. Magtanggal ng kalat or declutter. Alam mo bang ang physical na kalat or clutter sa iyong desk o workspace ay nagdudulot din ng mental na kalat? Para sa ating mga OFWs at mga nagtatrabaho sa bahay, napakahalaga na may designated work area tayo kahit maliit lang. Bago ka mag-umpisa, maglaan ng 5 minutes para ayusin ang iyong paligid. Kapag malinis at organisado ang iyong trabahuan, mas madaling mag-focus at mag-isip ng malinaw. Ang feeling ng order ay nakakabawa sa feeling ng pagiging balisa na kadalasang dahilan ng katamaran. Tumingin ka sa paligid mo ngayon. Anong isang bagay ang pwede mong itapon o ayusin para gumaan ang pakiramdam mo at makita mo agad ang kailangan mong gamitin? Gawin mo ito sa loob ng 2 minuto. Tip number 5.
Labanan ang social media black hole. Ang pinakamalaking kalaban ng productivity ngayon ay ang walang katapusang scroll sa TikTok, Facebook at YouTube. Ang 5 minutong break ay madaling maging 1 oras na wasted time. Ang diskarte, maging matalino sa paggamit ng distractions. Kung kailangan mong i-check ang SOCMED, i-schedule mo ito. Halimbawa, SOCMED break muna 12:30 p.m. hanggang 12:45 p.m. lang. Habang nagtatrabaho, ilagay ang cellphone sa kabilang kwarto o gamitan ng focus mode para hindi ka matempt na mag-scroll. Tandaan, ang distractions ay ang paborito mong alibay para maging tamad. Tip number 6. Ang pambawi ng saktong pahinga. Marami sa atin, lalo na ang mga Pilipinong kilalang masisipag at handang mag-overtime, ay nauuwi sa burnout. Akala natin, mas maraming oras sa trabaho, mas maganda. Pero ang totoo, ang pagod na utak ay hindi produktibo. Ang saktong tulog, 7 to 8 hours, ay hindi luho. Ito ay isang investment para sa iyong productivity bukas. Ang saktong pahinga tuwing weekends ay nagre-recharge sa iyong diskarte at para maging masigla. Huwag mong hintaying bumigay ang katawan mo bago ka magpahinga. Kailan ka ba huling nag-break nang walang iniisip na trabaho? Ano ang pwede mong gawin ngayong gabi or sa weekend na makakatulong para maging 100% ka ulit bukas? Tip number 7. Maghanap ng kasamang produktibo. Accountability buddy. Bilang mga Pinoy, sanay tayong nagtatrabaho ng may kasama. Teamwork. Gamitin natin ang kulturang ito para sa productivity. Maghanap ka ng kaibigan, katrabaho, o kapamilya na may parehong goals. Mag-check-in kayo sa isa't isa araw-araw o linggo-linggo. Sabihan mo lagi siya ng, "Uy, Besh, natapos mo na ba yung project mo?" Or, "Pare, paano mo nasimulan yung side hustle mo?" Ang pagkakaroon ng accountability partner ay nagpapabawas sa posibilidad na tamarin ka kasi may nagre-remind sa'yo dahil alam mo na may nagbabantay at nag-eengganyo sa'yo. Tip number 8. I-reward ang sarili pero kontrolado. Kapag naabot mo na ang isang malaking task o natapos mo ang frog mo, i-celebrate mo ito. Ang mga maliliit na reward ay nag-train sa iyong utak na i-associate ang pagsisikap sa positibong karanasan. Pwedeng ang reward mo ay isang cup ng paborito mong kape, 15 minutes na panonood ng vlog, isang merienda na matagal mo nang gustong kainin or cravings mo. Pero tandaan, kontrolado dapat ang reward. Huwag mong hayaang maging distraction yung reward. Yung tipong nagkape ka lang pero inabot ka na ng 1 oras dahil meron kang kachismisan. Hindi mahirap maging produktibo. Kailangan lang ng tamang diskarte at disiplina. Ang katamaran ay hindi na dapat maging sagabal sa pag-abot mo sa pangarap mo at ng financial freedom para sa pamilya mo. Tandaan, ang productivity ay hindi lang tungkol sa pagtatrabaho ng matagal. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho ng matalino. Sabi nga, work smart. Oh, wow! Kung seryoso ka sa pagiging produktibo at gusto mong isalin ang sipag na yan sa mas matatag na pinansyal na kinabukasan, wag ka nang mag-atubili. Subscribe ka na sa aking channel, Teacher Timmy Talks, kung saan tinuturuan ko ang mga kagaya mong masisipag na Pilipino kung paano palakihin ang kaperahan, makapag-ipon at maging financially literate. Iangat natin ang ating buhay, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa aspetong pang-pinansyal. Abangan ang susunod na vlog, click subscribe at i-turn on na yung notification bell para na-notify ka palagi pag may bago akong content. And this is Teacher TV saying, happiness is a choice, so always choose to be happy. Bye everyone! Till next vlog!